Mga kabigay, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po, ano? Ito hong nakaka-intrigang post po mga kabida, no? Ni Senator Amy Marcos sa kanya hong Facebook page. Alright? Meron kasi siyang pinost doon kung saan po ay may mga nakalagay na katagang galit ako kay Lolong or Lolong, ano? Hindi masyado clear kung paano ho banggitin yung kanya hong post po doon, ano? Yung pangalang Lolong o yung katagang Lolong or Lolong, ano? Kung siya ba ay pronoun, ano? Pangalan ng tao or action word, yung Lolong. Kasi magkaiba kasi kung paano mo banggitin, ano? Kung Lolong, action word 'yon, ano? Lulong sa trabaho, lulong sa pag-ibig, lulong sa pagkain, lulong sa droga, ano? Okay? Pero kung verb, pero kung noun po 'yon mga kabida, ang pagkabanggit po doon is lolong. Ibig sabihin pangalan po ng tao, ano? Marami kasing lolong na pangalan po ng tao, ano? Okay? May lolong din na pangalan po ng buhaya, crocodile, ano? Yung pinakamalaking buhaya na natagpuan po mga kabida sa somewhere in Bunawan, Agusan, ano po, no? Okay? Now, depende na po kay Senator Amy Marcos kung paano ho niya banggitin yung katagang lolong. Kung pangalan ba siya ng tao, action word ba siya, o pwede ring figure of speech, ano? Ibig sabihin, yung lolong, pangalan po ng pinakamalaking buhaya, it refers to somebody na parang buhaya din, ano? Kasi dito sa Pilipinas po, pag sinasabi mong kurakot, okay, ang ibig sabihin niyan, buhaya. Ang tawag po niyan, buhaya, no? Crocodile. Yun yung naririnig po natin, ano, na mga katagang buhaya o crocodile doon po sa mga kurakot ng mga tao. Doon po sa mga kawatan, lalong-lalo na po sa gobyerno, ano, mga kabida. So hindi natin alam kung yun ba yung ibig sabihin po niya, no? Patungkol ba doon sa pagiging kurakot? Kaya tinawag po niyang lolong kasi yun yung pangalan ng pinakamalaking buhaya o crocodile na natagpuan po dyan somewhere in Bunawan, Agusan, mga kabida, no? Okay, magbasa po tayo ng mga comments dito ho sa comment section, ano? Sa post po mga kabida ni Miss Amy on Senator Amy Marcos. 21 hours ago po ito. Yung kanya pong post na galit ako kay Lolong, April 28 po ito, ano? Okay, meron pong 10,000 reactions, 2.8 comments at 2.3 shares, meaning thousands po ito, ano, mga kabida. Okay, dito tayo sa mga comments. Okay, babasahin po natin ito, ano. Mas galit kami sa iyo manang dahil kayo 10 ng mga Duterte at kaalyado dapat tumulong para ikauunlad ng bayan. Si BBM nagtatrabaho lang ng husto. So baka po PBBM supporter po ito, ano? Okay? You have the vote of my whole family, Idol Amy Marcos. Ayan. I'm a bit afraid of voting another Marcos, but because of VP Sara's endorsement to Amy, then I will. Yet, this is my last vote to any Marcos unless the dignity of this family will be restored by somebody coming from this route. Ayan. Okay na sana na nanalo si Duterte at natapos niya ang kanyang termino, pero bakit tapos na siya, nangingialam pa rin siya sa ating Pangulo? Anong ibig niyang sabihin kaya niyang kontrolin maski sino mga susunod na maging presidente para makontrol din ng China ang West Philippine Sea? Okay? Yun yung misnomer kasi mga kabida, no? Ang ipinapalabas kasi, propaganda against Duterte, siya po ay pro-China, no? Okay? Hindi naman po ibig sabihin na pro-China. Yung foreign policy kasi ng Duterte administration, fair siya. Okay? Meaning, wala kong kaway. Friends lahat. Yun yung kanya hong foreign policy.
during the time, na siya po ay presidente po ng Pilipinas. Nagkataon lang po na natag siya as pro-China kasi ho, yun yung parati niyang sinasabi, Pero hindi ibig sabihin na sunod-sunuran na lang po siya sa China. Okay? Mas siya kumbaga mas malapit siya. Mas favor siya sa China kung ikumpara sa US, alam naman po natin kung ano yung karanasan po natin sa US, mga kabida, Okay? Pero hindi ibig sabihin dahil siya ay favor sa China, kaya na pong kontrolin ng China ang Pilipinas, Yun yung misnomer po, Okay, eto. Lulong sa bawal na gamot. Ayan. Lulong, tanim, intriga yan, Madam Amy. Kinain ka na po ng paraan ng mga Duterte. Mga magsasaka ng duda, intriga, galit, kasinungalingan, maawa ka na po sa Pilipino. Kung gusto po ninyo ng pagbabago, kay PBBM kayo makipag-usap. Sunod-sunuran na lang po kayo sa mga Duterte. Nakakalungkot po na ang galit nyo kay Romualdez, dinadamay ninyo si PBBM. Ito, pro-PBBM po ito, Okay? If you're making your enemies angry, you're doing a good job. If you don't have an enemy, then you did not do anything. Ayan. Ito po. Prove it, madam, for the sake of our nation. Ang problema kasi, medyo questionable kasi yung loyalty ni Senator Amy Marcos. Dami hong nagdududa po, mga kabida, na siya po ay hindi totoong loyal, hindi totoong kalyado ng mga Marcos. Nakisakay lang po, Okay? Pero ang totoo niyan, doon po siya sa kanyang kapatid, Hindi po natin masisisi yung ibang mga supporters po ng mga Duterte kung yun yung kanila pong mindset, Kasi yun nga, kapatid siya ng Pangulo So hindi ho may iwasan po na mas malapit yung kanya hong loob sa kanyang kapatid. Kasi blood is thicker than water. Ika nga, Okay, pero kung pansinin ho ninyo yung kanya hong mga ginagawa po, mga kabida, kahit na po hindi ho siya nakipag-head-on doon sa kanyang kapatid, and since hindi ho na kinokondon yung ginagawa po ng administrasyong ito, parang hindi niya kinokondon din ang ginagawa ng kanyang kapatid, Kaso lang po, hindi lang talaga niya pwedeng i-head-on yung kanyang kapatid, Kasi kapatid niya yun kahit papaano, Okay, kahit sino siguro, mga kabida. Pero yung kanya pong puso, sa akin lang paningin at napansin, yung kanya pong puso para talaga sa mga Pilipino. Para talaga sa pagbabago po, mga kabida. Kasi gaya ng sinabi po ni Senator Amy, this is the last chance na ma-redeem po nila ang pangalan ng Marcos. Alam naman po natin, mga kabida, na masama yung reputation po ng Marcos name, Doon pa sa panahon po ng kanya pong ama, Dahil sa martial law po, mga kabida. So, this is the right time na i-redeem itong pangalan na ito. Okay? Sa pamagitan po ng pagsulong ng mga pagbabago, Ito sanang si PBBM ang dapat gumawa nito, mga kabida, but unfortunately, hindi ho niya nagawa. Kaya ito na po, si Amy Marcos, siya ang bukod tanging dapat gumawa ko nito, para ma-redeem po nila itong bad reputation po ng apelyedong Marcos. Okay? Now, yung sinabi po ni Senator Amy dun sa kanyang post, yung katagang galit ako kay Lulong, para sa akin, siguro ang pinatungkulan po niya dyan is either dun po sa action word na lulong, paggamit po ng illegal na droga, or yung figure of speech na mga kurakot, mga kawatan po sa gobyerno, sila po ang mga lolong. Okay? Meaning, yung lolong na pangalan, yun yung pangalan po ng pinakamalaking crocodile o buhaya na natatagpuan po sa Agusan. So, yun yung ginamit po niya in reference to those corrupt people in the government. Okay? Yung kawatan po ng pera ng taong bayan, yung nanglimas po ng pera ng bayan,
Yun yung tawag po niya doon is lolong. Okay? Kasi sila po ay mga buhaya, mga kabida. Para sa akin, yun yung ibig sabihin siguro niya doon. Ano? Alright? Kasi ho, kahit sino siguro mga kabida, galit doon sa mga kurakot. Ano? Alam naman po natin kung anong nangyayari po ngayon sa ating bansa. No? Ang pera po natin, alam po natin kung ano po yung nangyayari po. Ano? Okay? In fact, dami hong mga petitions na nakabinbin po ngayon dyan po sa Korte Suprema because of alleged corruption, no? Okay, yung 2025 national budget pa lang, ano? Malaking bagay na po 'yon. Okay? Meron pong aligasyon na dami hong corruption doon, ano? Okay? Kaya meron pong petition doon po sa Korte Suprema, no? Yung PhilHealth funds na kinuha mula sa pondo ng PhilHealth, tapos inilipat sa National Treasury, ano? Okay? Questionable din yon, ano? Mga kabida. Dami. Yung pamibigay po ng ayuda, ano? Okay? Parang wala hong katapusan yung pamimigay po ng ayuda. Billions of pesos yung ginastos, mga kabida. Then here comes, nangungutang po tayo ng napakalaki. In fact, merong bali-balita na mangungutang na naman po ang Pilipinas ng another trillion of pesos. Okay? So yun nga yun yung question Sana pala yung pera? Umutang po tayo ng napakalaki, tapos here comes, namimigay po tayo ng pera. Okay? Tapos meron pang balita na tataasan yung mga tax natin, ito hong capital gains tax, ano? From 6% to 10%, no? Dahil gusto kong mag-raise ang gobyerno ng 300 billion pesos. Sinasayang lang po natin yung pera sa pamimigay po, ano? Kasi short term lang yun, parang wala kong silbi yun, ano? Short term period of time. Hindi man lang natin iniisip, mga kabida, na mas maganda kung paggagastusan po natin yung pang long term na programa, ano? Kahit pa paano, alright? At least man lang, marami hong makakabenepisyo doon, ano? Hindi doon sa ayuda na short term lang po, ano? So, yun po ang allegations ng corruption, ano, sa kasalukuyang gobyerno, mga kabida. Kaya siguro, yun yung ibig sabihin po ni Senator Amy na lolong. It refers to somebody na nanglimas po ng pera ng taong bayan, ano, ng urakot, nagnakaw, mga kabida. Alright? Sa kabilang banda, pwede ring galit po siya sa mga lulong sa droga. Okay? Kasi yun yung problema po natin dito sa Pilipinas, ano? Yung mga involved sa drugs, illegal drugs, ano? Into addiction. Okay? Pag sinabi mong lulong, meaning into addiction. Addiction to anything na kung saan po ay binuhos mo na yung panahon, yung iyong time, okay, effort doon sa isang bagay na kayo lang po ang may alam, mga kabida, no? Ang tawag po doon is addiction. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong interpretasyon dito sa post po ni Senator Amy Marcos? Kanino kaya niya pinatungkulan ito hong sinabi niya dito na galit ako kay Lolong or kay Lolong, ano? Okay? Please comment down, mga kabida, sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.